Nakapagdesisyon na nga ba kami na alisin na nga natin si Kuya Mark dahil nga kahit papaano marunong na si Ran mag-drive? Sasagutin nga natin yan mga mare, pero sa ngayon nga eto naman nga ang kaganapan nga namin nung umaga dahil maulan. Itong mag-ama nga ayaw pang bumangon mga mare dahil magdamag nga ang ulan. Ako naman nga ay bumangon na dahil ubos na nga rin yung ginagamit nga dito ni Gael ng mga dede, kaya naman nga hinugasan ko na rin. Naging malaking tulong talaga na magkatubig nga tayo dito mga mare kasi hindi ko na kailangan pang bumaba para nga maghugas nga sa baba. Kung may natuwa man nga sa ulan, eto nga mga pananim natin kasi ang ganda nga mga mare ng kulay nga nila. Yung isang kalan pala natin mga maring isahan ay nandito sa kabila, kaya naman nga sumugod na nga ako dito at nagtalokbong na nga lang din ako dito ng tuwalya. Buti na nga lang hindi ganun kadalas mga mare dito kaya hindi naman nga nakakatakot lumabas. Kaya nga mga mare, anong oras pa nga lang gusto na nga lumabas at maulan pa kaya sinama na nga lang namin. Total ay bibili naman nga kami sa labasan. Sinuotan ko na nga lang ng jacket at pajama para hindi nga lamagin sa biyahe. Nakakatuwa nga din dahil nga sanay na nga si Ran sa van na hindi na nga siya nahihirapan dito sa e-bike. Parang naging basic na nga lang sa kanya mga mare yung e-bike. Hindi nga katulad nung nakaraan ay takot na takot pa nga siyang ibiyahe to. Dahil hindi pa nga kami nag-aalmusal kaya naman nga sasangag ko kako dito yung natira pa nga namin kagabi. Kaya naman inasikaso ko na nga rin yung mga pinagbibili namin kanina. Sakto nga pagdating namin bigla nga mga maring umulan. Sa inyo ba mga mare umuulan pa? O sadya mga maring maaraw pa nga rin sa inyo? Kapag ganito talaga mga maring tag-ulan ay masarap nga ang ganitong ulam. Kaya eto na lang binili ko mga mare at bumili rin pala ako ng tuyo kasi paborito ko talaga yun. Bago nga ako nagsangag ayun mga mare, prinito ko muna nga etong ulamin nga natin. Eto nga si Kuya Noli ay kumuha na nga dito ng mustasa, isasahugan niya sa kanyang saba. So eto muna ang ulam namin ngayon dahil nga mga mare sila Ran ay tumataas na yung cholesterol, pati nga sila Alvin. Nagsisipagtaasan na ang dugo mga mare. O siya Sigel, pinayagan muna namin dito mag cellphone kasi nagmamaktol gusto lumabas. Ay init din kasi mga mare. Etong binili naman nga naming ulam, paminsan-minsan lang talaga kami makakain nga nito. Hindi naman nga namin to inaaraw-araw kasi alam naman nga natin hindi to maganda sa katawan. Siguro mga 5 buwan na yata mula nung makakain ulit ako nito mga mare. Eto nga't sinangag ko na nga rin mga mare yung natira nga natin kagabi. Sira na nga rin mga mare ang naghalo dyan at maraming salamat nga po pala sa natuwa nung nag-drive nga si Ran. Akala tuloy ng iba kapag nga natuto na si Ran ay aalisin na nga namin si Kuya Mark. Natatawa na nga lang kami sa mga comment ng iba na yari na nga daw si Kuya Mark. At kung ano-ano pa nga mga mare, na kesyo aalisin na nga namin siya dahil nga syempre hindi na nga kailangan dahil marunong na si Ran. Pero sa totoo lang mga mare, hindi naman nga nakapokus lang ang trabaho ni Kuya Mark sa pagdadrive. Isa nga rin siya mga mare sa nagtatrabaho nga sa Marie Glow. Hindi naman nga kasi porket natuto na nga si Ran mag-drive, aalisin na natin si Kuya Mark. Ano yun, parang pagkataas natin pang kinabangan, ganyan, alisin na nga natin basta-basta lang. Basta mga mare, hindi po natin alisin si Kuya Mark, yun lang yun mga mare. Kailangan lang talaga ni Ran mag-improve mga mare sa mga iba't ibang kasanayan. Ang sabi nga, kahit gano'ng kaganda ang sasakyan mo kung di ka marunong mag-drive, wala rin magiging silbi yun mga mare. O siya, tingnan nyo naman nga ang bata, napakahilig nga din dito sa tuyo. Nabanggit ko na nga rin kung bakit wala tayong lamesa. Mas gusto nga namin to mga mare, lalo na nga kapag nandito nga kami dahil nga si Gael mas nakakakain nga siya. At masaya naman nga mga maring kumain sa ganito dahil sanay kami mga mare. Tatay nga kahit maulan ko ano nung ginagawa kaya sabi ko kumain na nga rin dito dahil marami nga ito mga mare kasi saktong-sakto nga sa amin tong lahat. Eto na rin mga mare, tanghalian nga namin kasi nasa alas 11 na nga ata ito. Kami nga magnanay dito pinapatulog ko si Gael pero ang nanay yata ang inaantok. Ano ba naman kasi nakakaantok talaga mga mare pinapanood nga namin. Si Ran nga isa rin talaga sa mga acne prone mga mare at talagang hirap na hirap nga yan patuyuin nga ang kanyang tagyawan. Makikita niyo sa may babang video mga mare, naglalakihan niya at nagpupulahan pa nga. Pero ngayon, naiwan na nga lang mga mare mga dark spot. Kasi yan mga mare sa matutulungan ng Marie Glow. At ang kagandahan pala ngayon dahil payday sale ay meron nga ulit tayong pa-previous nga na 50 grams sa meshnet. Maniwala man nga kayo sa hindi mga mare, napakaganda ng ating sabon. Nakakatulong siya sa pimples, dark spot, uneven skin tone. Kung tagyawatin nga kayo, mabilis siya mga mare makapagpatuyo. Tulad ng kay Ran, talagang buhay na buhay ang mga tagyawat niya. Pero dahil nga tuloy-tuloy ang paggamit niya ng Marie Glow mga mare, ayan nagsipagtuyo na at nakakatuwa rin mga mare kasi nung nakaraan stress na stress siya dyan. Kaya kung makikita niyo mga mare, mga dark spot na nga lang yan na naiwan nga ng mga pimples at tuyong-tuyo na yung mga pimples niya. Palagi ko naman nga sinasabi sa inyo mga mare, ano man ang sabon na yan, kailangan nga consistent ka sa paggamit. Wala mga maring magic sa paggamit ng kahit anong produkto kung gusto mo ng magandang resulta. Pero kasi sa Marie Glow mga mare, makakatipid ka talaga dahil hindi mo na kailangan ng toner, na
ng mga cream. Ang kailangan mo na lang mga mare in partner dito, sunscreen. Pero kung gusto mo naman nga mga mare ng mas bumuti, may lotion din tayo mga mare mas makakatulong sa atin. At paalala din mga mare, ay pahiyangan nga lang din to at palaging magpa-patch test kapag nga first time user ka. Lord, marami pong salamat sa lahat ng blessing and syempre sa inyong mga mare. Paano ba yun bukas na lang uli?